Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, yan, pinakita nyo na poging-pogi na rigid MTB na carbon fiber, no? Yan, ito yung may-ari, si Idol Derek Palomares. Yan, so sa mga matagal na sa channel ko na matyagang nagsusubaybay, meron na siyang video dati, parang noong 2022 pa. Matagal na, no? Yung dati yung rigid MTB was Mountain Peak Ninja. Mountain Peak Ninja na 27.5, tapos 27.54, tapos naka ano kayo, no? Palaracel Gravel King. Na 700 by 50C. Yan. So ngayon, iba na. Yan, iba na yung kanyang rigid MTB, no? Ihamak na mas gumaan at saka mas pumogi pa. So, mag-start na tayo. Ano pala, before tayo mag-start, Kuya Derek, no? Kailan nyo po ba na i-build itong bago nyong rigid MTB? Itong January lang siya. January lang. Oo. Bali, nasaan na po ba yung luma nyo? Wala na, bali na-out ko na siya. Nabenta na? Oo. Nabenta na, no? Yun, so, bigyan nyo ako, i-share nyo sa amin kung ano yung pagkakaiba in terms sa speed o kaya sa, kumbaga, overall ride between dito sa bago nyong rigid MTB tsaka doon sa dati nyo. Mas okay siya ngayon kaysa yun sa dati ko. Mas magaan siya gamitin. Ayun, mas magaan talaga, no? So, next naman, Kuya, saan nyo na po na i-ride itong rigid MTB nyo ngayon? Camaynisos, Laguna Loop. Layo na rin, eh, no? Yan na rin, yan malayo niya narating. Ayun na, ito yung general background sa kanyang bagong rigid MTB. Yan, so mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame na Elves Dandor na XC Hardtail mountain bike frame. Siyempre, carbon fiber, no? Pang ano po ito? 27 o 29? 27 na small. 27.5 na small. Na Ayun pa na nakalagay dyan, small, no? Pero ito 29er, no? 29er yung wheelset. So kita natin na compact, parang ano na, no? Yung clearance parang sa road bike na, ano na, halos parehas na, no? Mamaya tignan natin yung clearance niyan. Then straight yung steerer tube. Ano pala, tapered, no? Tapered. Yan, tapered yung steerer tube. Yan nga, full internal cable routing kasi naka, tagong-tago na, no? Then pang PSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2. 27.2. Yan, pang 27.2 mm diameter na seat post. Siyempre true axle, no? Yeah, true axle. Yan, true axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So next naman sa kanya gravel fork to. Yan. Nagbabalik tayo dito sa Cotseblo o Cotseblo na gravel fork na 700C. Astig na astig, eh, no? Compact na compact na, eh. Late na clearance, eh. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito. Yung steerer tube nito tapered din, no? Then true axle. Yan ang dropout. Ito naman ay flat mount kaya naglagay siya ng adapter. Naalala ko pala, yung mga nagbi-build na ganito yung fork, nagkakaroon ng issue dito sa sa hubs kasi nga boost daw ba to? Hindi, non-boost. Non-boost. Dito wala pa kayo na-encounter na problema dito? Wala. Ito lang yung sa pinaka-direct mount niya. Issue ng Cotseblo. Yung ano lang yung sa ipaglagay no? Kinakabitan ng extension. Kumakaskas, no? Hindi, nahugot mismo. Nahuhugot. Ito. Yun naman ang issue dito sa mismong port na to, no? Sa mga Cotseblo, yun ang issue ng ano. Pero okay na siya, nagawa naman ng paraan. Nagawa naman siya ng paraan. Yun nga, ito yung kanyang gravel fork na Cotseblo, no? So sa cockpit naman, yung cockpit niya MOB, no? Ano to? MOB whip pala. Yan, whip. MOB whip na aluminum na 580mm ang lapad, 31.8mm ang diameter, straight na may konting box width. Then ito naman, may ano to, unbranded? Oo. ESI? ESI pala. Yan, ESI na grips, no? Na medyo manipis pala tong variant na to. Then sa stem naman, yung balugo na carbon fiber, no? Yan, balugo na carbon fiber stem. 120 rin to, no? 120, negative 17. Yan, negative 17, katulad doon sa naka-Fuji. Then sa headset naman na tapered seal bearings naman to. Cell bearing. Galing din sa Elves. Original Elves. Okay, sa stock ng Elves, no? Sa seat clamp, Kuya, sa Elves din ba to? Elves, seat clamp tsaka seat post. Elves din to. Oo. Yan, okay. Yung seat clamp, aluminum, Allen type, 31.8mm diameter. Ito kuya, carbon din to. Carbon din. Na Elves, no? 27.2mm ang taba. 350, no? Oh, 300.
yung haba na zero setback na may dual ball clamping system. Sa ano naman sa saddle, sabi niyo kuya, Cell Italia to, no? Oh, silita. Na iba na yung upholster. Oo, na-upholstery. Yan, walang butas sa gitna. Malambot naman at saka konting flex tapos steel railings. Ano to? Steel railings titanium pala to, no? Titanium, no? Ano po yung feel niyo dito sa comfort wise dito sa saddle niyo? Mas okay siya kaysa mga power saddle. Mas gusto ko siya. Mas gusto niya, ayan, mas gusto niya to, no? Yung ganito medyo mahaba na saddle. So proceed naman tayo sa drivetrain. Yan, nakapambansang drivetrain to, 1x. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Sa yung ano po ninyo, yung rear shifter, Shimano ano po ito? SLX din yan na 11 speed pero hindi ko alam kung anong model. Parang M7000 eh. Hindi, mas mababa sa M7. Ito M7000 to eh. Yung sa preno. Oo, pero yung caliper niya M71. Okay. 7100. Ito silipin ko to mamaya, lagay ko sa screen ko ng brand nito. Pero to Shimano, no? 1x ano to? 1x11. Oh, 1x11. Yung mga 1x11 speed, no? Sa crankset naman, yan. Tinignan ko kasi yung likuran ng crank arm. Ano to eh, old school na Shimano Diore. Yun yung una ano. Yung M6000. Yan, Shimano Diore M6000 na asymmetric na pala to, no? Asymmetrical Na 96 BCD. 170mm ang crank arm, pang purpose built na pang 2x. Tama, pang 2x. Bali isang mount sa malaking chainring din. 64 pala ito. 64 asymmetric sa granny ring. Sa ano naman, chainring yan, pambansang chainring. Decas rounded na 42T. Yan, 42T. Ito namang clipless pedals yan, pares kami ni Kuya. Shimano R7000 na carbon fiber RB clipless. Pedals pagod ako kanina. Sa chain naman, ano po yung chain niya na hollow plate? SRAM yan. Compatible pala dun sa ano nyo, sa cassette, no? Okay lang naman siya. SRAM na 11 speed. SRAM na 11 speed, no? Ito kasi sabi nyo, dito sa RB cassette sprocket, R7000 na Shimano Diore. Shimano 105. 11 ano to? 1130. 28. 1128. Yan. 1128 na RB cassette sprocket. Then ito yung old school na RD na Shimano Diore XT. Lagi ko na lang sa screen anong model to. Sabi nyo kuya, 10 speed to eh. 10 speed siya pero compatible sa 11. Naging 11, ginawa niya ng paraan eh, no? Para maging 11 speed. So ito nga yung sa drivetrain setup nitong poging-pogi na Elf Nandor na rigid MTB, no? Sa wheelset naman, ang ganda rin ng gulong, no? Ito yung higanting size ng ano ko eh, ng gravel na gulong ko na 47C, oh. Magkamukha yung tread, ang pinakaiba, napakalaki. Yan, ito yung Vittoria Terreno X-Series naman to. Yung sa akin kasi Vittoria Terreno Zero eh. Tubeless ready, foldable, no? 29 by 2.25 na tanwol. Yan, clearance check na natin, no? Yan, na-intriga ako dito eh, sa clearance nito eh. Uy, ang liit pala. Parang 1mm lang. O, lagpas lang ng konti ng 1mm. Pero pwede naman to as long as na perfectly align yung gulong, no? Kailangan. Kasi pag konting 8 lang, sasayad na eh. Sasayad na siya. Yan, yung pala yung clearance dito sa may, ano, no? Lit, sa chainstay, mga siguro lagpas lang ng 1mm. Dito mas malaki sa seat stay. Siguro mga 6 to 7mm. Yan, pasadong-pasado pa dito. Dito, pasadong-pasado pa dito sa seat tube. Dito lang talaga, medyo maliit lang talaga. Yan, sa ano naman, ito talaga, yun ang ano, dito naman sa Kucheblo, ito yung pinakamagandang ano, size ng gulong para sa akin, oh. Sakto lang, yung clearance para sa akin, sakto lang. Siguro mga 4mm to, 4mm dito, 5mm dito, sakto lang. Dito, para sa akin, para sa mga ano, magtatanong ko na yung perfect size na para sa akin dito sa Ford na to, itong gulong na to na 29 by 2.25, yan. Ganda. Kita nyo na ang liit na lang ng ano, no? Ang liit na lang, no? Liit na lang na clearance doon sa stem eh. Poging-pogi, erong-ero eh, no? Sa rims naman, yan, na-intriga din ako sa rims. Sabi nyo kasi, pang gravel bike, pero di na matiyak kung anong klaseng anong brand, no? Hindi ko alam kung anong brand siya, pero galing sa gravel. Bali, aluminum double wall, 28 holes. Yan, 28. Yung spokes and nipples nyo? Pilar na white. Okay luma. Okay, ngayon ko lang nalaman, no? Old school na pillar. Yan, ngayon lang nakakita na old school na pillar, no? Na 28 naman, tigti 28. Then, yung hubs naman ni Kuya,
Ano to eh, Sagbit M120. M120. Sagbit M120 na triple straighted to. Triple Yan, may na-check, may na-sound check na ako dati. Sa inyo naman, kuya, paki-check na lang yung tunog. Pakikutin natin. Smooth na smooth na, no? Hindi masyado maingay, pero swabing. Maganda yung free wheel. Ayan, yan yung Sagbit M120. MTB hubs kapag naka-free wheel, no? Dahil lasa lang sa kanyang brake set. Pero parang ano to eh, Shimano SLX. Shimano SLX na hydraulic brakes and dual piston. Hindi ko lang alam ano. Quad piston na yan. Quad piston na pala to. Ito yung pangarap kong ano eh. Na brake set eh. Tapos yung sinasabi nyo, yung sa caliper iba brand, no? Ayan, pero SLX siya, pero quad siya. M7100 na yata. M7100, ito M7000. M7000, M7100. Yan, quad piston. Quad. Di, ano, sarap na sarap to sa bulusok na lusong, no? Safe na safe kayo dyan. Hindi ka matakot sa ano. Pwede to sa Timberland, no? Pwede. Yung palusong. O, lasa lang sa rotors niya, no? Sa SRAM centerline. Centerline. Yan, SRAM centerline na 160mm ang diameter, harap likuran, parehas na fixed type and bolt type disc rotors. So, idol, Kuya Derek, yan, magkano pala yung ano? Total estimated cost, no? Pwede bang i-reveal o secret muna? Huwag muna, secret muna. Secret muna. At ilalagay ko na lang sa screen yung timbang nito. Yan, titibangin ko mamaya ito eh. Ilalagay ko sa screen, no. Yan, sa mga sa mga curious dito, i-estimate ninyo kung magkano, sa tingin niyo magkano yung total cost nito kanyang Elves Nandor na pogi. Yan, that's it for this video, no. So kung meron kayo tanong na di ko na mention na gusto niyo malaman, i-comment na lang ninyo sa comment section down below dito sa regarding dito sa Elves Nandor. So kuya, mag-shout out po kayo. Shout out sa mga Boss Rebike Shop. Ayun, nag-ensayo kasi sila kanina, yan yung grupo nila. Yan, nakita ko sila. Yun. Gusto ko ng pagkakataon ko na kasi wala akong pasok ngayon eh. Nakapagpahinga din ako. November 1 kasi ngayon eh. Araw ng mga patsays. Yan, so kuya, maraming salamat kay Derek. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.